Bisitahin na natin yung drug hole kagahapon doon sa PIDEA Laboratory. Andyan tayo. Oo, andyan tayo niyan. Ngayon, play tayong video para mas maintindihan po ninyo ang ating talakayan ngayon. Ito, panoorin niyo po ang video. Dahil lang nakikita nyo, ito po yung mga shabu na mga nahuli na palutang-lutang sa dagat natin. Yan. Ito po, ipipresent ngayon sa mga media para makita na talagang nakahuhuli ng mga malalaking droga. At ito ay mga naka-schedule na mga sisirain. Gaya na nakita nyo, napakarami po niyan. Oh. Ganyan po kagaling ang ating mga kapulisan sa paghuli, sa pagsiwata ng mga droga. At ganoon na rin sa PIDEA. Ganon po sila katagumpay sa war on drugs na walang namamatay. Gaya na nakikita nyo, napakarami po niyan. Hinihintay na lamang po si Pangulong Bongbong Marcos na dumating ngayon para maumpisahan na ang pagpipresenta sa mga illegal na droga na ito. Hindi ganyan karami ng una, di ba? Kasi kung napapansin niyo, magkakaiba ng petsa nung nasabat nila yung pinagbabawal na gamot. Kasi nung unang nakita yan ng mga magsasaka, isinurrender nila sa pulisya. And then yung pulisya, nag-conduct sila, of course, in partnership with PIDEA and other agencies, no? Nag-conduct sila ng follow-up operations at doon nakita nila yung bulto-bulto pa na pinagbabawal na gamot na aabot sa 8-point-something billion pesos. Imagine mo kung nasa merkado yan, ilang buhay ang masisira niyan. Buti nga, nasabat yan. Alam nyo ba kung bakit nasabat yan o bakit palutang-lutang yan sa dagat natin? Natakot ang mga nagdadala niyan. Dahil sa kautusan ng ating Pangulo na higpitan ang ating mga ports, ang ating mga maghigpit ang Coast Guard sa pag-inspect ng mga barko na pumapasok sa Pilipinas, no? Yung mga yan po, no, natakot na dalhin o ipasok yan. Kaya wala silang ibang choice kundi tapon na lang sa dagat. No? Alam nyo ba, napag-alaman ko sa kaibigan kong merong asawang kapitan ng barko, noong pa daw kalakaran na yung mga sindikato nag-o-offer sa mga kapitan ng Barko. ng pera na ipasok yung mga ganitong klaseng kontrabando, no, in exchange for money. No? Palagay ko, yan yung mga natakot na ipasok ang kanilang mga kontrabando kaya tinatapon na lang sa dagat. Dahil nga naghigpit na ang Coast Guard, naghigpit na ang PIDEA at ang ating mga kapulisan. Alam mo ka-BBM, talagang hindi malayo gagawin niya ng mga shipping company o ng mga barko yang itatapon nila kung may dala silang mga kargamento na mga ganyan. Alam mo kung bakit? Bakit? Nakita mo yung nasa Palawan tayo? Oo. Yung aso? Oo. Sleeping dog. Bago isakay yung mga bagahe doon sa barko, inaamoy ng aso. Ganon din malamang sigurado. Bago ibaba yung mga gamit na galing sa barko sa pier, pinapaamoy muna yun sa mga sleeping dog para malaman kung may mga kontrabando ba karga yung barko. Kaya natatakot sila malamang. Moving forward, no, kasi nandiyan tayo sa PIDEA kahapon, ang tumatak sa isip ko sa talumpati ng presidente, sabi niya, ayaw ko na ma-recycle yan. Kasi for the longest time, ilang mga dekada na pong lumilipas, nare-recycle yan. Ay, ganun? So ang gusto ng presidente, i-distract agad yan. Kaya sabi niya, bukas na bukas. O sumama kayo, ang media, sumama kayo sa Tarlac, sisirain natin yan. Oh, ganun ba yun? Ipapasok natin sa incinerator yan para hindi na nare-recycle. So, talaga ang Pangulo pa ang nag-witness, Oo. no? At talaga inimbitahan niya ang media. Dapat nga nandun tayo eh. Kaya lang dahil may podcast tayo, parang hindi first tayo time makapunta. yata nangyari yan, kung di ako nagkakamali. Pangulo, nagbantay ng sisirain ng mga droga. Di ba? Parang Eto pa. first time yan nangyari. Ito pang pinakamatinding kautusan niya. Dapat bago sirain o sunugin itong droga na to, itest uli. Doon Tama, mismo tama. sa Kapas Tama. Tarlac. Kasi baka napalitan na. Oo, kasi baka pag travel o transport doon yung mga droga napalitan Naging tawas na. na. Ng tawas. Siguro. O binawasan man lang at pinalitan ng ibang mga kabibim, Kaya- nangyayari siguro dati. For the longest time. Dati, yung kapag may nahuli, Actually, kapalitan. alam o kaya, ni i-recycle. PBBM na nangyayari. Kaya yun ang ginawa niya control. Ah. To make sure na talagang hindi na nangyayari nung mga nakaraan. Mas malupit talaga yung war on drugs ni PBBM. Ikumpara mo yung mga nakaraan. Kasi yung mga nakaraan, mga ano, 30,000. mga, Ang natsugi. mga parang na-focus lang yun. Ito talaga, siya pa nagbantay para sirain. Hindi Doon ma-recycle. pumapasok na tama talaga ang pulisiya ni Pangulong Bongbong tungkol sa war on drugs. No? Higpitan ang pagpasok ng supply sa Pilipinas. No? Dahil kung tatandaan nyo, nung mga nakaraang administrasyon, no? Huwag na tayo magbanggit ng pangalan ng administrasyon, talagang maraming nakakapasok from abroad na mga droga. No? Halos
unstoppable nga eh. Oo. Pero kung hihigpitan mo ang mga pinagpapasukan ng mga drogang to, talagang malilimit ang makakalusot So pinupunteriya o yung droga source. na nasa merkado. Punteriyahin yung source. At, pero reminder din ng presidente natin na huwag din natin kakalimutan. Inutusan niya si General Torre ng PNP. Yung mga street distributors. Yung maliliitan. Ang tawag natin dyan mga dagang kanal eh. Oh, yung maliitan. Maliitan. Kasi mahirap nga naman, may nakikita ka nagbebentahan dyan, feeling mo hindi safe. Kaya yun ang pinapatutukan din ng presidente kay General Torre. Sinabi niya yung kahapon eh. Oh. Pero isipin nyo mga ka-BBM, yung ganyang kadami na droga na nahuli, kung nakarating sa kalsada yan, tuwang-tuwa yung mga dilis niyan. Kasi sila yung unang gagamit yan. At maraming buhay na masisira, mga kabataan na naman masisira. Oo, yung mga dilis na yan. Sila una ba ikinabot niya kasi sila yung mga sila yung mga Tingin ko nga yung mga adik eh. Sila yung mga customer. Habang sinusunog kanina sa Kapas Tarlac yung mga droga, mga naglalaway. Nangihinayang. Good item. Nangihinayang. isipin mo ilang metric tons yun, ilang tonelada yun, ilang kilo yun. Almost 10 billion worth. 10 billion worth na Libo-libong grabe. kilo ng droga. Isipin mo na lang isipin nyo na lang kung talagang napunta yan, ilang kababayan natin kinabukasan nila ang masisira. Yung mga kabataan natin, mapadidilis man yan o normal na kabataan yan, kapag nakagamit yan, gaano karami yung buhay na kinabukasan ng masisira dahil dyan. Ang kaibahan ng style ni Presidente ngayon, kung kukumpara natin sa style ni Digong, yung kay Digong kasi, may quota kasi reward system, chuchugiin mo. To the point, yung mga pulis, kahit suspect pa lang, minor de edad, walang kinalaman, chuchugiin mo kasi may 20 mil ka, may 30 mil. Ang kaibahan ng kay Presidente, sinasabi niya, focus tayo sa prevention. Huwag natin hayaan na dumating sa punto na gagamit ng ipinagbabawal na gamot ang isang bata. And hindi mo maiiwasan, gumamit na. Mag-focus din tayo doon sa rehabilitation. Huwag mong chuchugiin. Nung panahon kasi ni Digong, chinugi eh. Kaya nakulong sa ICC yan eh. Diba? Totoo. Tapos ngayon, sisisihin si Presidente kung bakit siya nakulong. Kaya ang mga masaklap kasi doon, suspect pa lang. Suspected of using drugs. Correct. No? And tinanggalan mo na ng human right yung tao kung papatayin mo. Itong gobyerno natin, malinis na nilalabanan ang illegal na droga dito sa atin. At hindi hinahayaan na mayroong matsugin ng mga inosente para mapagtagumpayan ang illegal na mga paglaban sa illegal na droga. Kaya palakpakan natin ang buong gobyerno natin, hindi lang si PBBM, pati na rin yung mga maing isda. Ito yung tinatawag ni PBBM na whole of government approach. Napansin nyo naman kahapon, no? Andun lahat ng law enforcement agencies natin, no? Andyan si General Astig Dick Torre. Nakita natin. Andyan yung PDEA Director. Andyan si Secretary Remulla. DILG. No? Andyan. Ay, kita mo nga si Torre, nakapagpa-picture sa ating 5 kahapon eh. Siya yung nagpa-picture? Oo, siya. Mas gwapo po si General Astig Torre sa personal. Makikita mo yung katawan niya. Hindi po siya kamukha ni Diwata. Straight body pa rin, no? Straight body. Nakakaya yung mga tiyan natin eh. May post nga tungkol sa kanilang dalawa ni Secretary Anyo, yung National Security Advisor. Talagang matitikas. Tingin mo pa lang talagang naglalakad, pagbaba pa lang ng kotse, napakatikas talaga. So mga kabibim, inulit ko yung mga droga na pinrinisinta kahapon doon sa PDEA Lab, sinunog na, sinira na kaninang umaga doon sa Kapas Tarlac. At yun mismo ay binantayan pa ni PBBM. Baka nga naman ma-recycle. O baka naman kasi iba yung mga sinusunog. Bago sunugin, bago sirain, ay pinatesting niya pa muna, sinigurado ni PBBM na yung susunugin o yung sisirain ay yung mga totoong mga nahuli na mga illegal na mga pinagbabawal na item. By the way, ka-BBM, explain ko lang yung proseso. No? Ihintayin yung 24 hours, titignan uli kung talagang nasunog lahat. So, parang may proseso no? Hindi ganun kadali magsunog pala ng mga shabu na ganyang kadami, no? So after 24 hours, i-check uli nila kung ano nangyari. Kung kailangan pa uling sunugin or kasi baka may natira perfect na yung kanilang pagkakasunog. Makakuha ka lang ng 1 gramo, chiching-chiching na yan. Correct. Ganun? Oo, ganun. May sistema sila, may sistema. So mga kababayan, yan na nga mga ka-BBM, yung unang topic natin ay yung patungkol sa PDEA Dragul na sinira kaganina nakasama si PBBM. So puntahan natin itong pangalawang topic natin na napakahalaga para sa ating mga kababayan na may sakit sa kidney. So kung balitaan nyo naman noong nakaraang linggo, si PBBM nagpunta sa National Kidney Institute sa NKTI doon sa Quezon City para tingnan yung kalagayan doon ng mga pasyente na nagda-dialysis. At eto, meron tayong video na ipapakita sa inyo para mas maintindihan ninyo ng lubusan. Eto, panoorin nyo po. Si Pangulong Bongbong Marcos sa NKTI o National Kidney Transplant Institute.
at merong inaasahan na hindi nangyari. Merong isang bata nagpasalamat sa kanya. Eto, panoorin nyo. Ito ang laman ng sulat ng bata. Nagpasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa tulong ni PBBM sa kanyang kidney transplant. Kaya hindi talaga magkandamayaw ang bata sa pagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nga malaki ang tulong ni PBBM sa kanya. At asahan natin, marami pang ganitong pangyayari ang hindi natin alam kasi si PBBM hindi niya pinagsisigawan ang kanyang mga natutulungan. Kaya suportahan palagi natin ang ating gobyerno para ito sa ating lahat. Salamat. Trending yan eh. Viral Oo. yung video na yun. Oh, grabe. Naantig ako doon sa may bata. No? Isipin mo, 5 years old ba yun? Oo, 8 years old? pinalitan na ng kidney. No? Pinag-aaral na grabe. yan. At dahil nagpunta si PBBM doon sa NKTI, nakita ng bata ng personal, iyon, gumawa kaagad ng handwritten na sulat. Ura-urada. At ibinigay kay President BBM, hindi na nahiya. Bilang pasasalamat niya sa napakalaking tulong sa kanya sa operasyon niya sa kidney. Kasi syempre, hindi biro yan ganyan. Gastos, di ba? At saka yung sakripisyo ng bata. Kung di ako mga nagkakamali, inisa-isa ni PBBM yung kwarto sa yung- NKTI. oh. Binisita talaga, pasyente, yung facilities, at yung mga empleyado ng NKTI, no? Napaka-busy ng Pangulo pero talagang nag-set aside pa siya talaga ng panahon para sa ganyang activities, no? Kasi gusto niya talaga na masigurado na ang taong bayan ay nakakakuha ng tamang health assistance or health service sa ating gobyerno. Pero ang isa sa mga malaking dahilan kung ba't nandun si Pangulong Bongbong Marcos ay definitely yung nilaunch ng PhilHealth yung additional Bagong package. mga bagong package nila sa benefits ng mga miyembro. Yan yung PhilHealth Z Benefits Package. Dito sa PhilHealth Z Benefit Package, tinaasan nila yung benepisyo na makukuha ng mga chronic kidney disease. Ganun? Kasi sa Pilipinas, mahal kasi pag nagkasakit ka sa kidney, mahal magpagamot. Oo. So, kung mahirap ka, paano ka gagaling? So, di ba? magkano na bang halaga, partner? Ito, meron tayong mga slides may mga kung pwede natin i-flash sa screen. Ito yung halimbawa sa hemodialysis coverage, no. Noon from 90 sessions lang ang sagot ng PhilHealth, no. Itinaas na po nila yan to 156. Di ba? Oo. Kasi kung 90 lang noon, 90 lang ang sagot, syempre yung remaining sessions, sasagutin mo na. Sasagutin pa nung pasyente. Sasagutin mo So, na. ibig sabihin, parang sinagot na lahat. 156, I suppose, lahat yan covered na. Ay, it's about 60% ang in-increase ng coverage, no? Oo. Correct. Kala ko ba wala nang serbisyo kapag hindi na nag-subsidize ng ano? Eh, bakit nag-increase pa ng coverage ang PhilHealth? Yun ang Isipin kasura. mo, nabawasan pa ng pondo yan. Oo. Ay, nawala pa ng pondo. Hindi nabigyan. Oo. Hindi binigyan ng subsidy ng Oo. national government. Anyway, tuloy mo yung sinasabi mo. Mga eng-eng kasi itong mga deals Akala nila hindi kikilos ang PhilHealth nang walang subsidy. Anyway, self-sustaining yan. Tapos, sa kidney transplant coverage naman, kung nakikita nyo, halimbawa, ang donor, ang nag-donate ng kidney, buhay, aabot po yan sa 1.045 million pesos. Yung sasagutin po ng PhilHealth, ha? At halimbawa, deads naman, yumao na po yung donor, aabot po yan sa 2.14 million pesos kasi mas mahirap yung procedure dyan kapag patay na yung yung Hindi ko alam yun, donor mo. So, yung post-transplant package, meron to sa mga may sakit sa kidney dyan. Ito, pakinggan nyo to sakop ang bata at matanda. Layunin nito, bawasan ang gastos, pahabain ang buhay at palawakin ang access sa kalidad ng gamutan. Kasi nga naman, yung kapag may sakit ka sa kidney, hindi biro talaga ang gastos dyan. At saka yung buhay dyan, kapag hindi maayos ang pagkakagamot sa'yo, pagkakatawag dyan, yung dialysis sa'yo, pwede mapadali ang buhay mo. Top-notch ang mga doctors dyan, no? Oo, correct. Diba, ginawa ni ni First Marcos Lady Sr. to, nung 70s or 80s, no? Ginawa yung NKTI para talagang magbigay ng top-notch health service sa ating mga kababayan. Saka yung pamangkin ko kasing doktor na Nandiyan sa NKTI. nuclear medicine specialist nandyan. Magaling talaga ang doktor. In fact, yung mga kababayan natin sa Southeast Asia, yung mga specialist nila, pumupunta dito sa Pilipinas para mag-aral. Totoo yan. ganun? Diyan sa NKTI. Oo. Kasi specialty nila yan, napakahusay ng NKTI, no? Kaya maganda yung suporta na ibinibigay ng gobyerno.
Ito maganda rin to. Halimbawa, ikaw ay donor. Nag-donate ka ng kidney mo. Siyempre, hindi na kasing lakas ng katawan mo. Siyempre, may mga diferensya na yan. May mga follow-up check-ups na yan. May mga regular din po na benepisyo ang ibibigay ang PhilHealth sa inyo. Hindi lang yung pasyente. Hindi na pasyente, maging yung donor. Oo. May mga benepisyo din po. Tumatanggap ng 1,900 bawat sa ika-6 na buwan. Para sa laboratory test at Check medical up, monitoring. Libre na lahat. Not bad, di ba? Wala pang pera yan, ha? Wala pang pera yan. Inuulit ko mga kababayan na etong pinag-usapan nating benepisyo, dagdag benepisyo ng PhilHealth ha. Partida pa po yan. Hindi pa sila nabigyan ng pondo niyan ha. Dahil sa hindi nga sila nabigyan ng pondo, lalong gumanda ang serbisyo ng PhilHealth, yung benepisyo nila nagsitaasan. Ito yung epekto ng hindi sila nabigyan ng pondo ngayon. So dapat next year, sa fiscal year na susunod, wag na Oo. ulit bigyan ng pondo. Para mas gumanda pa lalo. Kasi nga maraming pera ang PhilHealth na hindi naiintindihan ng mga kababayan natin ng mga dilis, hindi na naiintindihan kundi puro pang fake news. So ito ang ebidensya. Walang pondong binigay pero nadagdagan ang serbisyo. Kaya Ngayon, next year, walang pondo. Ito ang ebidensya ng sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. 'Di ba nung tinatalakan siya ng mga dailies at mga haters and bashers na mawawala na daw ang benefits ang mga PhilHealth members, no? 'Di ba sinabi niya, hindi mawawala. In fact, Dadami pa. pagbubutihin pa namin ang pagbigay ng health coverage sa mga membro. Ayan, classic example, no? Wala pang 6 na buwan, no? 5 months pa lang, no? Nakita niyo na, pinapakita na ng gobyernong to, no? Yung lahat ng improvements na binibigay ng PhilHealth. Basta hindi mo talaga kukurakutin yung pondo, taong bayan yung makikinabang eh. Totoo. Kasi hindi naman natin pwedeng i-deny yan eh. For the previous administrations, nagkakaroon ng sabuatan yan eh. Hindi ka naman talaga dapat sagot ng PhilHealth. Siyempre, may mga kasabot na doktor, PPKN yan eh. Diba? Yung pondo, lalo na nung COVID. ng COVID. Example yung COVID. Lalo ng COVID. Kahit hindi ka naman namatay sa COVID, palalabasin na COVID kasi mas malaki yung subsidiya na ibibigay sa kanila. Hindi lang yan ha, may building pa. May building pa bang pinagawa? Meron pa. At Ganun? last year yan nilaunch. At para po yan sa mga kidney patients natin kasi napakarami po sa Pilipinas yan. Oo, kasi maraming hindi nagkakaroon ng kwarto ata. So ilang Correct. pala pag Kumbaga kulang na kulang yung ilang kwarto, palapag to? no? Ilang palapag? Ito, 13. 13th 13 floor. story. Napakataas Grabe. niyan. Isipin mo, 13th floor para lang sa mga may kidney. Kasi masyado Nasakit. marami. Sabi ng NKTI, currently 100,000 plus yung mga pasyente. Ay, grabe. Wow. Tapos, out of the 100,000 plus na pasyente ng NKTI, 98% doon nangangailangan ng hemodialysis. Kaya ang pinaka-focus talaga nito, magbigay ng hemodialysis services para sa mga pasyente. Ito sa mga dilis na nagdududa na sasabing hindi raw totoo yung mga sinasabi namin dito. Yan, subukan nyo na isang buwan magkakain ng mga maalat. Kaya para kayo mismo mauna sa pila. Kasi di inom ng tubig. Oo, para kayo mismo mauna sa pila dito sa NKTI para mabigyan kayo ng 156 na Sessions. session ng Libre. dialysis. Kasi Yan, mahal sa ang mga per session, dilis. 6,000 plus ang per session. Oo, libre yun. Hindi naman sila tatanungin kung dilis sila. Kaso ang problema sa mga dilis, karamihan mga dilis may sakit may mga kidney, may mga hiwa pa rito eh. Bakit? Mga nagbenta na yata eh. Bawal ipagbili ang kidney. Bawal ipagbili. Ulit ko sa mga dilis ha. Huwag nyo ibebenta yung kidney ninyo. Dahil yan ay bawal sa batas natin. Pero seriously, malaking bagay yung bagong building na tinatayo sa Ay, oo naman. no? Oo naman. 13 palapag, no? Kung di ako nagkakamali, last year lang sino yan. nag-ano niyan? Kung di ako nagkakamali, ang nag-groundbreak niya si Speaker Si Martin Speaker. Romualdez. Naalala ko si Speaker. June Martin din yun, Romualdez. June 2024. Oo, no? So, May comment daw, may comment. Ikaw talaga palirista. Pilyo. Wala kay Ma'am Emelita. Pecado, Pilyo. Ato si Sunflowers to yung basahin mo yan, basahin mo viewer yan. natin. Hi ma'am, ito kanyang comment. Yung tungkol sa COVID, kahit namatay sa high blood, papalabasin para mag-share sila sa nakuha nilang pandarambong. Ay, totoo Kaya ba yun? dapat hindi na sila. Totoo yun. May mga kilala ko. Simpleng ibang sakit, namatay sa ibang sakit pero palalabasin na COVID para Para may claim. makuha yung mas malaking claim. Walang Tapos paghahatian na lang nila. Ganun. Sabi ni Digap Jocelyn, yan mga DDS, laklakin nyo ang toyo ata yan at asin. Si Sunflower, wag naman ako hindi dilis pero himaraton. Ano yung marathon? Sabi ni Maria Estrella Platexki, the best president, saludo ako. God bless. God is good. Amen. Yun na nga, correct. di ba? Isipin mo ha. Isipin nyo si PBBM kanina, binantayan yung mga droga na sinusunog ha. Nung nakaraang linggo, tinaas niya
yung benepisyo ng mga kidney patient sa PhilHealth para mas maayos ang pagpapagamot nila. Oh. Saka naman nakakita ng ganyang presidente. Maya-maya. Yung pondo ng bayan ginagastos para sa ating mga mamamayan at hindi binubulsa gaya ng mga nakaraan. Diba? Si PBBM lang yan. Partida, ha? Tahimik lang yan. Hindi yan nagsisigaw-sigaw ng mga achievement niya. Hindi niya pinangalandakan yung mga trabaho niya. Talagang hindi na lang nakikita ng mga dilis, yung mga magandang nagagawa niya kasi bitter. Sabi na din. Ako wala ko alam sa ang nangyari noong nakaraan. Kaya hindi ko babanggitin ang Parmali. Ayoko banggitin yan. Ang dami yumaman dyan. Sabi ng mga dilis, nabasa ko lang sa isang post, no? Last year daw, si PBBM parang ikot kasi naghahanda raw para sa 2025 elections. Ito po siyang eleksyon. Alam mo ang narrative nila ngayon? Panay-ikot daw si PBBM araw-araw, naghahanda for 2028. Para daw, makakuha ng simpatsya para sa 2028, makakuha ng boto. Hindi naman siya Hindi naman na kandidato siya na. tatakbo eh. Dilis nga. Bagay Ito mga kaibigan. Mamaya tayo magtawala kasi meron tayong mahalagang pag-uusapan ngayon ha. Ito si PBBM. Napag-usapan na lang rin yung nagbabiyahe-biyahe siya. Ito, para sa mga dilis na mga medyo hindi masyadong pinalad ng matinong pag-iisip, ito ang patunay na yung paglabas-labas niya rito sa Pilipinas para sa ikauunlad ng ating ekonomiya, ikaayos ng ating bansa. Actually, merong several purposes na kung bakit nagpunta si PBBM sa Japan. Number one, para bisitahin ng ating booth or ating pavilion, no? Sa booth, maliit lang pala yung booth. Yung ating pavilion sa Japan, no? Dahil meron pong World Expo doon, no? At ang Pilipinas ay laging nagpa-participate sa World Expo, no? Kaya gumawa pa sila ng isang malaking pavilion para lang maipakita yung ating kultura, ating mga produkto, pagkain at iba Tourist pa, spots, no? tourist spots nandun. Isa rin sa reason kung bakit naandun siya dahil nakipag-meet siya sa mga possible investors dito sa ating bansa. And then, binisita niya rin ang ating mga overseas Filipinos based in Japan. And yung pang-apat, nakipag-meeting siya sa tungkol sa nuclear. Tama? Japan Space. Japan Space Agency pala, no, para pag-usapan yung collaboration tungkol sa bagay na yan. Balikan ko yung World Expo, no? Kasi highly anticipated itong event. Ginagawa ito every 5 years lang, every 5 year. Kaya pala ginagastusan talaga. No? Ginagastusan yan. Kaya, kasi ang turista na pumupunta dyan, international tourist, aabot sa 28 million. Kasi 6 months yung event eh. Wow. I understand, nagsimula yan April hanggang October. So medyo palapit na yung pagtapos. Kaya malaking pagkakataon yan para sa Pilipinas na ipakita sa buong mundo, this is our country. Ito yung na-offer namin, this is our culture. Ito yung mga tourist spots na pupuntahan nyo. Kaya papansinin ninyo, nakipag-meeting din yung delegation ng Pilipinas sa mga counterpart natin sa turismo. Parang Department of Tourism. Sila Secretary Frasco na yan, yes, no? Just sa Japan. Kasi may commitment din na ang Japan mas magdadala yan ng mas maraming turista dito sa Pilipinas. Totoo. Kaya yung participation natin sa World Expo, napakalaking bagay niya para sa Pilipinas. Isa ata sa naging resulta ng pagbisita ng Pangulo doon ay yung pag-increase ng flights from Japan to the Philippines. No? Tama. Magiging 200 plus na ata. Wow. Hindi ko lang alam kung per week yun or per month. No? Tsaka tama lang yan yung mga kababayan natin na mga OFW nabibisita ng ating presidente. Kasi sabik yung mga yan. Makita ang presidente na, kung tayo nga, lagi-lagi natin nakikita, sabik pa rin tayo araw-araw. Yung mga yan pa kaya? Nakita nyo naman yung ngiti nila katabi si First Lady doon sa video. Totoo. Hindi mababayaran ng pera yun. Yung lahat ng sakripisyo nila sa buong buhay nila, doon sa saglit na yung video na photo op nila, hindi talaga mababayaran pera sa naibigay na saya ng mag-asawa sa mga kababayan nating OFW. Ang daming Marcos loyalists dyan sa Japan. Marami. Ang dami kong followers. No? Nung nagpunta ako dyan sa Japan, minute ko yung mga followers ko dyan, grabe, dami. Napuno yung napuno yung napuno. Problema, busog ka palagi. Kasi sila yung mag-host ng dinner ng lunch. Iba yung agahan mo, iba yung tanghalian mo, iba yung hapunan mo. 4 na araw akong ganun din sa Japan, kaya tumaba ako dyan eh. And may mga close partnership, no? I-mention ko lang din po ito. Yung pagbisita ni PBBM dyan, hindi yan nag-aksaya. Hindi gaya ng iba, gaya ng Vice President. Bisita, puro paninira sa Pilipinas. Pero ito, ayan, may close partnership po. Canadevia Corporation, nakipag-partner po sa Philippine Ecology Systems Corporation. Ito po ay para sa development ng Waste to Energy Project. Malaking bagay yan. Di ba? Yung meeting sa Japan Aerospace Exploration Agency pala yan,
This will open new paths for cooperation in space technology para naman sa disaster monitoring. Yan, isa sa pinakamalaking result ng pagbisita na yan, yung pakikipag-partner, no, ng ating bansa doon sa anong pangalan ng company na yun, yung magpuproduce ng methanol powered, Methanol dual fuel Kamsar Max. methanol powered Chunichi ships, Group. no? Chunichi Group. Junichi Group. Oo. Hindi ko ma-pronounce kasi Junichi Group, no? Magpo-produce sila o magma-manufacture sila ng malalaking ships dito sa Pilipinas, no? Using methanol, no? Kasi para sa kalaman ng ating mga viewers, ang methanol po is a type of alcohol na napaka-clean pag ginamit mo as fuel, no? Ang flame po niyan blue, no? Alam niyo naman natin yung blue flame ay maganda sa ating kalikasan yon. Kaya kung makikilala ang Pilipinas bilang isang shipbuilder, no, producing green technology ships, no, lalo yung malalaki, yung mga bulk carrier, no, malaking magiging epekto niyan sa ating ekonomiya. At lalong-lalo na sa ating mga kababayan na magtatrabaho diyan sa shipbuilding factory na yan, no? Kasi maraming trabaho Maraming trabaho na magagawa. And then yung transfer of technology pa. Correct. Yun ang pinakamaganda doon, no? Kasi first time to sa mundo na gagamitin natin yung sinasabi mo, sir, na methanol dual fuel. Methanol And powered. Pag nagyari yan, ang Pilipinas ang magiging leader when it comes to green shipping. Correct, Diba? O saan ka pa? So sa madaling salita, may video? Okay, sige. Etong meeting na to, yung basura, no, i-convert into energy. Yeah. Napakaganda nga naman yan. Lalo na dito sa Pilipinas, ang dami nating basura. Isama na yung mga dilis na i-convert into energy para magkaroon ng gamit. Yung mga ugali, hindi mo ko-convert yun. Ayan. Pero tingnan nyo. Kapag yan talaga, naisa katuparan, mawawala na ng basura rito sa atin ng mga walang silbi. Kasi ang dami nating basura eh. Dahil yung basura dito sa atin, i-convert na lang para maging energy. Waste management, na-address mo na yung problema natin sa pag-handle ng basura. O clean energy pa yung mapoproduce mo. Natulungan mo yung kalikasan natin. Take a few meetings with Japanese companies that have made significant investments in the Philippines. So once again, he will be meeting with two of these companies. They're involved. One is involved in waste to energy, and the other is involved in shipbuilding in the Philippines. So of course, that's very important to us. Number one, it will bolster investor confidence. We feel that he's able to talk to them and discuss issues or other plans that they may have. It's also an opportunity for us to secure more jobs for Filipinos. And one other important thing is that we want to happen is, aside from the investment, is that there will also be technology transfer. So those are some of the things that the President will be talking about. Ayan, salamat sa video na yun. Napakalinaw. Grabe. Galing dun. Pakikilala talaga ang Pilipinas, no? Doon sa shipbuilding. Green technology. Natatandaan nyo yung Hanjin, yung nandiyan dyan sa Zambales, yung gumagawa ng barko. Di ba nag-pull out na yan eh? So at least kahit pa paano, may umalis, may papasok. Hindi, may nag-take over nun. Talaga? Presently, meron nag-take Nag-ooperate over. pa rin sila? Yes. As a matter of fact, nabasa ko sa social media kahapon lang na i-expand nila Yung operation? yung operations nila dahil mukhang marami nga talagang orders to fabricate ships. Ito, putuli ko kayo, may magandang comment si Neneng Vere. Basa ka, copy. Oy, asan na kaya yung 2,000 na pangako ni Marcoleta na libre na sa Meralco kada buwan? Parang Cayetano lang, naglaho ang 10,000. Hindi pa nakakaupo, chillax. Wala pa nakakaupo si Senator Marcoleta. Kalma lang. Ayan. Pwede rin. Pagbigyan natin si Senator Marcoleta, Pwede naman. meron pa siya mahigit isang buwan. No? Ngayon, pagkatapos po ng SONA ni PBBM, formal na siya magiging senador, no? Or before pala, kasi isosort na sila sa bago pa mag-SONA, no? Pagkatapos formal na siya na miyembro ng 20th Congress at palipasin pa po natin na isa pang buwan. So maningil kayo ng September. Dahil dito nga sa mga kasama natin dito sa studio, yung mga kasama natin dito eh. May mga naniniwala ba sa inyo na 2,000 kada buwan libreng ni Marcoleta? Para mga nakasimangot lahat Campaign promise. Pero malay mo, di ba? Malay mo, di ba? Pang-presidente yan, pag magawa niya yan, di ba?
Pero, ka-BBM, jesting aside, ang daming mga senador natin na pangako ng kung ano-ano na financial assistance sa ating bansa. Pero marami tayong batas na hindi na-implement pa sa ngayon dahil walang budget. Kasi ang ating mga senador, no, mahilig lang mangako. Mahilig lang gumawa ng batas. Hindi naman nila alam kung saan kukunin. Ang nahihirapan, yung executive department tuloy. Kung saan kukuha ng pera o paano i-raise yung pondo para masuportahan yung batas na ginawa ng mga mambabatas natin. Sorry pero yan ang katotohanan po. No? Gawa ng batas, no, para ibibigay sa taong bayan, pero hindi naman ma-determine kung saan kukunin. Kaya puro papogi lang eh. May example ako dyan, partner, no? Natatandaan ninyo yung proposal dyan sa Congress. Actually, pumasa na yan sa ilang readings, yung pagtataas ng minimum wage ng mga kababayan natin. Ang observation natin ito, kapag ikaw ay senador, ikaw congressman, gusto mong bumango sa taong bayan eh. Kahit na alam mo, saan mo kukunin yung pagtataas na yan? Ano yung potential impact niya sa ekonomiya? NEDA, nagsalita na ang NEDA. Hindi natin pwedeng gawin yan. Maraming maliliit na negosyo ang magsasara kapag i-implement natin ganyan. Totoo yun, yung totoo naman yun. Katulad namin ni Palerista, maliit na negosyante lang kami, ilan lang yung mga empleyado namin. Tapos tataasan mo ng minimum wage ng di naman kalakihan ng aming kinikita. Di either magsara na lang kami, no, or magtanggal kami ng tauhan. Dalawa lang tapos yan. dagdagan ng trabaho yung mga matitira. Ganun talaga mangyayari dyan. Dagdag sa oras yung trabaho nila, sasara o magbabawas ng empleyado. Kasi aminin natin, mahirap yung 200 pesos po na yan. So, ito mga ka-BBM yan. Napakaganda ng usapan natin ng talakayan, pero... Basta tayo nun. pero, teka lang. Bago tayo pumunta ng segment 2, yan, basa muna tayo. Shakira Bacayero. Hello mga idol, Palerista TV, and sa mga ka-BBM natin all over the Philippines, yan. Sunflower, yam. Sunflowers, hindi ako maniniwala dyan kay Marco Beta. Ay, hindi po, Marcoleta po. Kasi may mas malabo pa yan sa madilim na kwarto. Nagkamali na lang tayo ito. Ramos, Duldulaw, Estrella, lumayas ka kung ayaw mong malaman ang katotohanan. Dilis na ton, pikit ka na la. Elena Liarde, pangako ni Marcoleta, malabo pa sa sabaw ng pusit. Naku, mahirap ang Sabi ni Takero, pag-guess naman yung Quadcom. Try natin. Ito, parang si Joel Chu. Tingnan yung tsura niya, Yayam. Focus sa kanya. Focus yung camera sa kanya. Para si Kaya parang si Congressman Joel Chua. Ang niyan, ang pasinuno niyan si hindi ako nagkakamali sa Christmas party ni BBM sa Malacanang. Ang unang tumawag sa akin niyan si Kube eh. Balita at Kalaman. Kung Chua, nagulat ako eh. Tawanan niyo may mga... Tutok niya may camera kay Kopi kung sino congressman kakamukha nito. Tapos si Biyahe ni Koy din. Sino congressman kamukha ni Kopi? Dan Fernandez. Di ba? Congressman Dan Fernandez saka Congressman Joel Chua. Tapat niyo sa akin yung camera. Sino Sandro Marcos na pinaitim. Hindi nag-sunblock si Sandro. Yan mga ka-BBM. So yan po yung episode 1 natin. Topic 1 pala, topic 1. Segment 1. Sorry. Segment 1 natin. Yan, ito po yung mga napag-usapan natin. At dadako na tayo sa ikalawang segment natin. Ito, napakaganda ng mga pag-usapan dito, Yayam. Mga ka-BBM, ang unang topic po natin for segment 2 ay yung Israel-Iran conflict. No? At especially, yung repatriation ng mga Pilipinos. No? Dahil medyo delikado po ang sitwasyon ng mga Filipinos, hindi lamang sa Iran at Israel, pati yung mga karatig na bansa. No? Dahil nagiging medyo tense na yung sitwasyon doon. Pagamat may mga ceasefire. Buti na lang nagkaroon ng ceasefire. No? Pero tingnan muna natin yung video na hinanda ng ating team para sa topic na ito. Alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein Crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers office hostel
with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation, and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. In Iran, our embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos in the coming days. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Unang-una, nag-alala, natatakot. At the same time, syempre, kinakabahan. So, yun po, mix emo, alagang sobrang pag-aaral. So, okay naman, nung time na na na-contact namin siya after 12 hours. So, kahit paano na relief po yung pag-aalala po namin. Syempre sila, sinasabi nila minsan, okay lang kami dito, ganyan. Pero as a family, na mga nandito sa Pilipinas, syempre 'di ba? Hindi naman sa medyo exaggerated tayo pero hindi mo maiiwasan. Thankful kasi sa gitna nung kaguluhan is may mga ganitong serbisyong ginagawa yung government, 'di ba? At least natutulungan tayong yung mga Pilipino, mga OFW na talagang gusto na ring makauwi. Ayan. Ayan. Ayan ang sagot sa grandstanding ni Robin Hood, no? Oo. Na kung ano-anong Wala daw sinasabi, plano. no? Hindi po, mga kababayan, mga ka-BBM, handa po lagi ang ating Pangulo at ang kanyang gobyerno sa mangyayari, no? Diyan sa Iran-Israel conflict, no? As a matter of fact, inutos niya po sa lahat ng ahensya na may kinalaman sa mga overseas Filipinos na ito na ensure ang safe, timely, at orderly repatriation ng mga Pilipino from Iran and Israel. No? In fact, kahit may mga taga-Qatar nasama rin kapag gusto nilang naisasama na rin po sila. Katulad nitong mga nakarang umuwi. Kasi may dumating na eh. May dumating na. Batch na dumating. Batch na. And kung di ako nagkakamali, mahigit 200 po na Filipinos ang nagsabi na gusto na nilang bumalik sa Pilipinas. Take note, ito po ay voluntary. Oh, ang voluntary. sinisigaw kasi ni Roque, sabi ni Roque, si Marcos ayaw magkaroon ng mandatory repatriation. Siguro, akala niya, pag nag-implement ng mandatory, masasama yung nasa ICC. Kasi sabi ni Robin, i-repatriate na yung nasa ICC. Harry Roque, ito po ay voluntary, hindi mandatory. Kasi ang gusto ni Harry Roque, kahit ayaw mo, iuwi ka ng Pilipinas. Napakabobo ni Harry Roque. Kidnapping! Maraming OFW, ayaw nilang umalis kasi alam nila safe sila. Kaya nga di ba? kasi kung isipin natin ito kasi mga kababayan natin na hanggang sa ngayon mapait pa rin yung mga kinakain na ampalaya para kay Pangulong Bongbong Marcos. Isinisisi na naman sa kanya itong na hindi raw pagpapauwi ng ating mga kababayan. Ang hirap kasi sa mga to, banat sila ng banat. O ngayon nagbigay ng mensahe si PBBM, tahimik naman sila. Akala kasi nila, pinapabayaan ni PBBM yung mga kababayan natin doon sa ibang bansa, which is hindi naman totoo. Hindi. Kaya wag tayo magpaniwala sa fake news, di ba? Si PBBM, napaka-dynamic, napaka-proactive, laging handa yan, no? Napansin nyo naman, for the past 3 years, laging handa kapag meron mga problema nangyayari tulad dito, no? Pero gusto ko lang sabihin kay Senator Robin Hood, no? Hindi po pwedeng i-repatriate si Digong sa Pilipinas. Kasi po, hindi naman po siya under na sa jurisdiction ng Pilipinas. Wala pong magagawa ang Senado, kahit gusto man po ng Senado na pabalikin si Digong. Dahil wala na pong jurisdiction ng Pilipinas. Ang may jurisdiction na po,
kay Digong ay ang ICC. Kaya po nare-reject ang inyong resolution dahil yung mga ginagawa nyo ay totally nonsense. Isa pang balik kay sigit ko lang to kay Robin Padilla. Tama ba naman? Naka-break ang Senado, doon ka magpa-file ng resolution. Oo. Parang holiday yan sa classroom, parang kang estudyante, magpapasa ka ng project mo, holiday. Wala ba ka nagbubulong? Hindi nga BBM eh. Tapos na ang klase. Nagsasabi sa project. Ang problema rito kay Robin Padilla, nasobrahan sa pagiging panatiko kay Duterte, hindi na nakakapag-isip ng tama. Bagay, kasalanan ninyo yan, binoto nyo yan. Tapos magre-refile pa raw. Ano ba, sana hindi na tumakbo talaga sa susunod dyan, kawawa talaga tayo dyan. Sayang talaga yung sahod, no? Kasi kung isipin ninyo, ang dami-daming mga nagagawa ni PBBM, lalong-lalo na dito sa pag-repatriate ng mga kababayan natin, pero hindi nila nakikita. Ano nakikita nila? Yung mga butas na kahit Correct. maliit, pinapalaki nila. Diba? Kasi wala silang may iba to eh. Oo. Yung ginawa na to ni BBM sa mga kababayan natin, dapat ito ay pasalamatan na lamang nila kasi kahit paano, di ba? Tumutulong ang gobyerno natin kahit malayo-malayo tayo ron. Kahit napakagulo dun sa bansa ng Israel at Iran, may ginagawa pa rin ang ating gobyerno at hindi sila pinababayaan. Ano ba mga naghihintay na benepisyo sa mga babalik na overseas Filipinos? Pwede bang natin ipakita? Ayan. Yeah? Yung mga OFWs na babalik, no, will be given immediate financial assistance of 150,000 pesos. Ay kaya gusto ni Robby pabalikin si Digo para makatanggap ng 150,000. Hindi. Sobrang yaman nun para magka-interest sa Billionaire 150,000. Free accommodation and transportation. Hindi ka Isipin mo nagigastos, yan, di ba? May livelihood support and training vouchers para po sa reintegration and recovery. Lalo na kapag ayaw mo nang bumalik. Oo. Di ba? May Re-reintegrate offer ka na sa Philippine society Dito. po. Ibig sabihin, for good ka na mag-stay sa Pilipinas. Kaya bibigyan ka ng iba't ibang assistance ng gobyerno. Oo. Care for injured OFW. Definitely, no? Yung medical care, i-grant po yan ng ating gobyerno sa mga biktima po ng gera dyan sa Israel at Iran. Meron pala nasaktan na isang caregiver sa Israel, no? At nasa ospital siya ng Israel, pero rest assured po na ang pamahalaan natin ay inaasikaso ang lahat ng pangangailangan nitong OFW caregiver na to. Ayan din, yung sinasabi mo kanina partner na injure, informed na po yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas Oo, tama. na-inform na po yan. So, yan. Buti na lang mga kabibir, nagkaroon ng ceasefire. Something to look forward, di ba? Oo. Nag-ceasefire na. Pero may number of hours pa bago mag-take effect. Oo. Ay, bilang pa sila na 12 hours, 24 hours. After 24 hours ata doon magkakaroon ng total and complete ceasefire, no? At least, Kaya dapat talaga magkaroon ng ceasefire. Alam mo kung bakit? Marami naapekto ang bakasyonista dyan. Oo. Totoo 'yun. at yung i-deploy na OFW. Oo. Kaya ang nakikita kong mahirap kapag nagpatuloy yung gera na 'yan ay kapag sinara ng Iran yung Hormuz Straits, no? Yung pinagdadaanan Dadaanan. ng maraming barko na nagdadala ng Goods. ng oil, Oo. no? Sa iba't ibang parte ng mundo. So ito na No? naman, At kapag nasara kasi yan, tataas ang cost natin So ito ng oil. na naman mga ka-BBM. Marami ang Kaya apekto- nagtataas maapektuhan, nagtataas ang no? Anong presyo. masasabi nyo sa mga naratibo na naman ngayon ng mga dilis na kasalanan na naman ni PBBM nagtataasan ng langis? Oo. Katulad ng nakaraan, no? Nagtaasan ng langis dahil sa gera sa Russia and Ukraine, Oo. kasalanan ng BBM. Tumaas ang halaga ng abono. Kasalanan. Dahil ang Ukraine kasi isa malaking producer ng abono, no? Kasalanan naman ni Oo. BBM yan. No? Lahat na lang kasalanan ni BBM. Pero nabigyan ng diskwento yung mga estudyante at saka yung mga senior citizen, 50% Kasalanan. sa LRT. Hindi kasalanan ni PBBM. Long overdue. Ayan lang nila sinasabi. Long overdue na yan. Bakit ngayon lang pinatupad? Tanungin nyo si Digong, 6 years siya dyan. Ba't di niya pinatupad yung 50%? Isipin ko, kaya hindi naisip ni Digong yan, no? At tagal na dyan sa gobyerno, hindi niya naisip magbigay ng 50% sa estudyante, pati sa mga senior citizen, no? Meron ba tayong may papakita na parang hotline sa mga overseas Filipinos? No? Sige, i-check natin. Kung wala man tayong makita, no, madali lang po naman hanapin ang Facebook account ng ating DFA, ng ating DMW, ng ating OWA, no.
lahat po yan pwede nyong tawagan para pwede kayong humingi ng assistance. No? At meron din pong on-site assistance na tinayo sa Israel po, no? Para sa ating mga overseas Filipinos na based sa Israel. No? O yan, partner. Yung mga OFW na nag-i-stay sa Migrant Workers Office ay binibigyan na rin ng pagkain, financial aid at additional lodging sa mga nangangailangan. Ito po yung hotline, no? DMW OWA 1348. Ayan, i-check nyo lang po kung may kababayan po tayo na dyan sa Israel or nasa Iran na nangangailangan po ng assistance, i-dial nyo lang po 1348. Yan po yung hotline, no, ng DMW. Oh, kung ikaw ay nasa Israel o nasa Iran, dapat una mong alam yung contact number ng ahensya natin dyan, nung tawag dyan, embassy natin dyan, embahada natin dyan. Wag niyo pong kakalimutan yan dahil yan po ang talagang unang-unang tutulong sa inyo dyan. At huwag po kayo mag-alala, hindi po tatanungin kung kayo ay red, blue, green. Oh, yan. Dilis, Kahit dilis, sino po, basta bangus. kahit sino po, basta Pilipino po kayo, tutulungan po kayo dyan. Ah. No? Ng ating magigiting na government employees na nasa OWA, DMW at DFA. Oh. So, second topic tayo yan. The second topic po natin, itong meron po kaming naging trip Wow. ni Palerista sa 31 million movement, no? Oo. Nung nakaraang Last week. Webes. weekend po, Weekend. no? Nasa Balabac, Palawan po kami. Yung kung tatanungin niyo po, yung Balabac po is nasa Palawan at group of islands po 'yan, no? So, Balabac ang munisipyo, no? Or municipality, tapos under sa Balabac municipality at ibang islands. Oh. No? Yung yung karamihan po ng islands na 'yan, napakagaganda po ng beach. Oh. May video tayo dyan para mas maintindihan Meron po nila. kaming video na prepare ni Palerista, magaling gumawa ng video. Ito ay sikat na sikat, maging sa mga dayuhan. Dahil sa katunayan, marami ring dayuhan ang nagpupunta rito. Merong mga Amerikano, merong mga Briton, merong mga Espanyol, at merong mga Asian na nagpupunta dito. Dahil etong Balabac, hindi talaga maitatanggi na isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Dito sa Balabac, makikita mo ang malakristal na linaw ng dagat at pwede ka pang lumangoy kasabay ng mga pawikan. Ang buhangin dito ay sobrang pino at napakalinis pa at ang mga lokal na nakatira dito ubod ng respeto at matulungin pa. Kapag nagbakasyon ka rito, hindi ka matatakot kasi dito ay bantay sarado ng Coast Guard at ng mga pulis at sundalo. Gaya ng nakikita nyo, dito pa lang sa may port o sa pier, marami ng pulis na nakapaligid. At yung mga bagahe, bago isakay ng barko, inaamoy muna ng aso. Baka nga naman may bomba. At kung makikita nyo, meron dito barko ng pangdigma. Talagang mafe-feel mo na safe ka dito sa Balabac. Ang nakakalungkot lang na katotohanan. Etong Balabac, sa kabila ng kanyang ganda, hindi pa rin kilala masyado ng ating mga kababayan. Hindi alam ng maraming Pilipino na meron tayong Balabac na may pagmamalaki sa buong mundo. Hindi alam ng ilan nating mga kababayan na meron tayong angking kayamanan na pwedeng ipagmalaki kanino man. At eto nga ang Balabac. Balabac na talagang sobrang ganda, na napakaganda, at ito ay regalo sa atin ng may kapal.
Sa ano, di ba? Yan, Meron lang po akong konting ano, yung pinakamaganda po dyan na island beach ay yung tinatawag na Unok Island. No? Kung makita nyo din na Unok. pinakita ni Unok Island. yung mga giant Sobrang clump ganda. na yan sa Unok yan. Sa ulo po yan. Yan. Makikita nyo po yan. Mababaw lang yung ano, yung tubig, kaya pwede kayo mag-snorkeling. Oh. Makikita nyo yung giant clams na yan at saka yung turtle. Makakasama yung maligo. May dilis daw ba? May dilis daw ba? Maraming dilis. Marami din yun. Malilitas na mga dilis yan. Paano ba pumunta ng Balabak? Yun yung concern namin. Ano yan? Mula dito sa Manila, sasakay ka ng eroplano papuntang Puerto Princesa, 1 oras. Mula sa Puerto Princesa, sasakay ka ng van hanggang Buliluyan Port ng 5 oras. At mula sa Buliluyan Port, sasakay ka ng speedboat o bangka ng mga 3 hanggang 4 na oras hanggang doon sa Balabac o sa Onok Island. Ganon kahirap puntahan. Medyo remote na yan. Kasi ba't di ka naman kasi sumama sa amin? Wala hindi pwede eh. Next time siguro. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.